man magising si Colleen ay nakaalis na sila Felix. Ayaw niyang pigilan siya ni Colleen kaya mas minarapat na lamang niya na habang tulog pa ito ay makaalis na agad sila. Pagkarating nila ng safe house ay dumiretso agad si Felix sa bodega at tiningnan ang kalagayan ng mag-ama. Gising na ang mga ito lalo na sa Dominic. Napatingin si Felix sa hita ni Wago at sa kamay ni Dominic na may balot na ng pinunit na damit ng ama ni Dominic. Napangisi siya at nilapitan niya ang mga ito. Masarap bang pagkakatulog niyo ha? Marunong ba matulog ang mga demonyo katulad niyo ha? Ani Felix sa mga ito. Demonyo ka Felix! Sa oras na magkaroon ako ng pagkakatay, papatayin kita! Papatayin ko si Colleen at kung magkakaanak kayo, papatayin ko din sila! Galit na ani Dominic sa kanya. Sa sobrang galit na naramdaman ni Felix matapos niyang marinig ang sinabi ni Dominic ay hinugot niya ang baril at bigla niyang binaril sa ulo ang ama nito kaya walang buhay itong bumagsak sa sahig. Katulad niyan. Galit na ani Felix. Dad! Demonyo ka Felix! Papatayin kita! Papatayin kita! Dad! Malakas na sigaw ni Dominic habang tumatangis at pinagmamasdan ng ama niyang wala ng buhay. Mabilis namang nagpasukan sa loob ang mga kaibigan at tauhan ni Felix dahil sa malakas na putok ng baril na narinig nila. Tumambad sa kanila ang walang buhay na katawan ni Don Wago Pollux na naliligo na sa sarili nitong dugo. Demonyo! Papatayin ko ang buong pamilya mo! Malakas na sigaw ni Dominic kaya binaril ni Felix sa magkabilang balikat ni Dominic. Nananaghoy na napasigaw si Dominic nang maramdaman niya ang matinding kirot sa kanyang magkabilang balikat. Demonyo ka din! Hindi pa ako tapos sa iyo kaya hindi mo na kita papatayin. Pahihirapan kita. Ipararanas ko sa iyo ang malagim na impyerno. Galit na ani Felix. Sunugin ang katawan ng matandang iyan. Siguraduhin niyo na walang matitirang ebidensya ng katawan ng matandang iyan. Utos ni Felix sa mga tauhan niya na mabilis namang nagsikilos. Tinanggal nila ang pagkakakadena sa matanda at pinagtulungan na nila itong buhatin upang ilabas ng bodega. Dad! Demonyo ka, Felix! Papatayin kita! Tumatangis na sigaw ni Dominic. Bibigyan kita ng pagkakataon na damhin ang kalungkutan ng pagpanaw ng iyong ama. Pero huwag kang mag-alala dahil malapit na rin naman na kayo magkita sa impyerno. Yan nga lang, minadali ko ang buhay ng iyong ama para mas maramdaman mo ang sakit ng paghiganti ko. Nararapat lang yan sa isang taong katulad mo. Nakangising ani sa kanya ni Felix at pagkatapos ay tinalikuran niya ito. Demonyo ka Felix! Bumalik ka dito! Hindi pa tayo tapos! Sigaw niya pero hindi na siya pinansin pa ni Felix. Pagkalabas ni Felix ay kinandadong muli ng tauhan niyang pintuan ng bodega. Huminga ng malalim si Felix dahil naiisip niya si Colleen. Ngayong tinapos na niya ang buhay ng matandang Pollux ay nakakasigurado na siyang magagalit sa kanya ang babaeng mahal niya. Pero tama ang tunuran sa kanya ni Henry. Kailangan niyang gamitin kay Colleen ang pagiging leader niya upang maunawaan ni Colleen na ang salita at desisyon niya ang batas. Lalo pa kung kasangkot dito ang kaligtasan nilang lahat. Tumunog ang telepono niya. Napatingin siya sa kanyang bulsa pero hindi niya kinuha ang phone. Hinahayaan niya lamang itong mag-ring dahil alam niyang si Colleen ang tumatawag sa kanya. Hindi mo ba titingnan kung sinong tumatawag sa'yo? Baka importante iyan bro. Ani ni Ethan kaya napatingin siya dito. Hindi naman siya kumibo at pumasok lamang siya sa malaking bahay. Dumiretso na agad siya ng kusina dahil hindi pa siya kumakain ng almusal at nakakaramdam na rin naman na siya ng matinding gutom. Hindi kasi niya kinain ang pagkain dinala sa kanila kanina ng kasambahay niya. Napatingin siya kay Lester na nagluluto na ng maaalmusan nila at napakunot noo pa siya habang pinagmamasdan niya ito. Napangiti naman si Lester nang mapatingin siya kila Felix habang hinahango ang pideritong itlog. Lumapit sa kanya si Felix at pinanood ang ginagawa niya. Bakit wala kang mantika? Tanong ni Felix habang tinititigan ang nalutong itlog. Fried egg, ham and sausage for breakfast na niluto sa konting butter. No need ng oil. Hindi katulad mo. Isang pritong itlog, isang galong mantika binubuhos sa kawali. Wika sa kanya ni Lester na ikinatawa ng lahat. Isang mahinang suntok naman ang binigay niya kay Lester pero natatawa siya nang maalala ang nangyari sa kusina niya. Anong pakiramdam mo na nabawasan na ng isa? Ang taong kinamumuhian mo? Tanong ni Henry kay Felix na naupo na sa upuang nakaharap sa mahaba at malapad na lamesa. Nakahinga ko ng maluwag pero hindi pa lubos dahil buhay pa si Dominic. Hindi pa ako tapos sa kanya. Unti-untiin ko ang buhay niya upang maranasan niya ang kakaibang lupit.
hanggang sa maisipan na lamang niya magpakamatay. Pero hindi ko ibibigay sa kanya iyon. Gusto kong maranasan niya ang pagpapahirap na gagawin ko. Wika na Felix. Muling tumunog ang kanyang telepono kaya sa inis na mga kaibigan niya pinagtulungan siyang hawakan habang si Henry kinuha ang phone sa kanyang bulsa. "Ibalik mo sa akin yan, Henry!" Sigaw ni Felix sa kanya. Pinakita ni Henry ang telepono upang malaman niya na ang ama niya ang tumatawag sa kanya. Nakasamangot namang hinablot ni Felix ang telepono at sinagot ang tawag ng kanyang ama. "Ano nangyayari dyan, Felix? Buhay pa ba ang mag-amang iyon?" Ani ng kanyang ama pagkasagot niya ng telepono. "Malamig na bangkay na ang ama ni Dominic. Pero si Dominic ay buhay na buhay pa. Hindi pa ako tapos sa kanya, Dad. Gusto kong maranasan niyang impyerno sa kamay ko." Sagot naman ni Felix sa kanyang ama. "Kung gayon ikaw nang bahala dyan, ipatigil mo sa kanya ang galit ng mga Devant." Ani ng kanyang ama kaya napangiti naman si Felix. "Huwag ka mag-alala, Dad. Marami pa siyang daranasing lupit sa mga kamay ko. Magaling. Gusto kong malaman ng mga kalaban na hindi dapat binabangga ang organisasyon na pinamumunuan mo." Sagot ng kanyang ama. Hindi naman nagtagal ang pag-uusap nilang mag-ama. Nagpaalam din agad ito dahil kailangan na daw niyang magpakain ng 2 batang makulit. Kahit kapatid ni Dominic ang 2 bata sa ina, ay hindi naman nakakaramdam ng pagkamuhi sa kanila sa Felix. Bagkus ay natutuwa pa nga ito dahil sa pagiging bibo ng 2. "Nagkausap na ba kayo ni Princess Ellie bago ka umalis kanina?" Tanong naman ni Henry kay Felix. Umiling lamang ito at humigop ng mainit na kape. Hindi na rin nagtanong pa si Henry at nagsimula na silang kumain ng agahan. Pagkatapos nilang kumain ay umalis muna silang magkakaibigan. Nagtungo sila sa opisina ni Felix dahil may kailangan siyang asikasuhin. Pagkarating nila ng building ay dumiretso na agad sila sa office ni Felix at nagsimula na magtrabaho ang binata. "Felix, tinatanong ni Trent kung kailan siya magkikipagharap sa iyo. Magsabi ka lang daw ng araw at darating agad siya." Ani Simon kaya naman napatingin sa kanya sa Felix. "Bakit kailangan mo sa Trent dito? May ipagagawa ka ba sa kanya?" Tanong ni Henry sa kanya. "Kaming 2 lang ni Trent na nakakaalam ng pag-uusapan namin. Saka ko na lamang sasabihin sa iyo kapag naging matino ng utak mo." Wika sa kanya ni Felix na ikinasalubong ng kilay ni Henry. Hindi maunawaan ni Henry ang ibig sabihin ng pinsan niya. Nakatitig lamang siya kay Felix at pilit na binabasa sa mga mata nito kung ano ang sekretong itinatago nito sa kanya. "Are you trying to read my thoughts?" Wika sa kanya ni Felix na nakikipaglabanan ng titig kay Henry. "Wala akong mabasa. Mukhang walang laman yung ulo mo kung hindi patchy na pink." Ani Henry sa kanya na ikinatawa ng lahat. Nag-smirk naman sa kanya sa Felix at pinagpatuloy na ang kanyang ginagawa. Muling nagsalita si Henry kaya napabuntong hininga na sa Felix at padabog itong sumandal sa kanyang swivel chair. "Ano ba talaga sadya dito na Trents? Bakit ba yung Trents na yun parang kay laki ng galit sa akin?" Tanong ni Henry. "Baka naiinis dahil mas gwapo ka daw kaysa sa kanya." Sagot naman ni Simon na ikinatawa ni James. "Mas gwapo ko sa iyo, Henry." Sagot agad ni John kaya tinapik siya sa ulo ni Henry dahil sa inis dito sa kaibigan. Hindi naman inaalis na Felix ang pagkakatitig niya kay Henry. Alam niya na nagtataka na ito dahil maging si Felix ay nararamdaman niya ang galit ng isang leader ng The Greyhound kay Henry. Hindi naman niya ito masisisi dahil alam niya kung anong ginawa ni Henry sa kapatid ni Trent. Marahil ay nalaman ng lahat ni Trent ang katarantaduhang ginawa ng pinsan ni Felix. "Huwag mo nilang pansinin si Trent. Ganyan lang naman yan kapag ayaw niya sa isang tao. Huwag ka masyadong magpa-apekto sa kanya." Ani Felix. "What? Pwede ba, Felix? Hindi ako epektado sa gagong iyon, no? Hindi ko lang maintindihan kung bakit sa tuwing nakikita ko ang pagmumukha niya, lalo na ang mga mata niya, tila ba nakita ko na mga ito. Hindi ko lang masabi kung kanino pero ang kulay ng mata niya at hubog nito, masyadong pamilyar sa akin." Wika ni Henry kaya napataas ang 2 kilay nito. "Natural! May foreign blood. Baliw. Marami magkakamukhang mata. Tingnan mo nga yung mga mata mo. Kamukha ng kay Felix at kay Harold." Sabat naman ni Nathan. "Gago, yun nga ang point ko doon. Ibig sabihin may kapatid si Trent nang hindi natin alam at nakita ko na ang mga matang iyon. Hindi ko lang mapinpoint kung kanino." "Tama na yan. Nandito ako para tapusin ang trabaho ko pero hindi ko magawa dahil ang iingay ninyo." Ani Felix. 2 oras lang ang ginugol niya sa kanyang opisina at umalis na din agad sila at bumalik ng safe house. Hawak na ni Felix sa mga dokumentong ipapakita niya kay Dominic. Siguradong matinding galit ang mararamdaman ni Dominic kapag nabasa niya ang mga papeles na hawak ni Felix. Nakabalik sila ng safe house at katulad ng dati ay sa bodega na agad pumunta si Felix.
May malaki itong ngiti habang nilalapitan niya sa Dominic na nakahiga sa sahig at duguan. May dugo ka pa ba? Hindi ka pa ba nauubusan? Ang lakas mo naman kay Satanas at hanggang ngayon humihinga ka pa. Ani Felix, hindi naman kumibo si Dominic na animoy walang naririnig. Hindi lang naman ni Felix ang isang upuan na malapit sa pintuan at naupo sa harapan ni Dominic. Winagayway niya ang mga dokumentong hawak niya sabay ngisi dito. Ito lang naman ang mga dokumento na magsasali ng lahat ng kayamanan ninyo sa nanay mo na lagi niyong ginulping mag-ama. Mga wala kayong puso dahil nagagawa niyo iyan sa sarili mong ina. Galit na ani Felix. Pasalamat nga siya, hindi ko pa siya pinapatay. Kung malaki na mga kapatid ko baka matagal ko na siyang pinatay. Sigaw naman ni Dominic kaya umigkas ang paa ni Felix na tumama sa mukha ng binata. Ngayon ay tatamasahin ng iyong ina ang lahat ng kinamkam ninyo sa pamilya nila. Pati ang lolo at lola may nagawa ninyong nasunin maagaw lamang ang kayamanan nila. Kayong mag-ama, nararapat lamang kayo sa impyerno. Huwag ka mag-alala dahil malapit na kayo magkita. Galit na ani Felix. Papatayin kita! Ibalik mo sa akin ang lahat ng iyan! Mas nanaisin ko pa na mapuntang lahat iyan sa ibang tao kesa maibalik sa walang kwenta kong ina! Sigaw niya, kaya sa galit ni Felix ay magkasunod na suntok sa muka at sipa sa muka ang ginawa niya dito. Malakas na sigaw naman ang maririnig mula kay Dominic sa tuwing dumadapo ang kamao at sipa ni Felix sa mukha niya. Pero baliwala lamang ang lahat ng ito kay Felix. Tarantado ka! Masahol pa kayo sa demonyo! Galit na ani Felix. Hindi ka nasisikatan ng araw, Dominic. Kaya magsimula ka na magdasal dahil mamaya na kita kakatulan. Pero hindi sa madaling paraan. Ipararanas ko sa iyong unti-unting kamatayan hanggang sa magmakaawa ka sa akin. Hintayin mo lang, Dominic, dahil malapit na kayo magkita ng iyong ama. Galit na ani Felix sa tuluyan na niyang tinalikuran si Dominic. Ilang beses na tinatawagan ni Colleen si Felix pero isa man sa mga tawag nito ay hindi niya sinasagot. Para kay Felix ay wala nang makapipigil pa sa kanya sa gagawin niya kay Dominic, kahit na ang pakiusap pa sa kanya ng kanyang minamahal. Magalit man sa kanya si Colleen ay tatanggapin niya pero hindi niya hahayaang mabuhay pa sa mundo sa Dominic. Colleen's person-over voice. Sinadya ko talagang gumising na maaga pero kahit gaano kaaga ang gising ko ay hindi ko na inabutan pa si Felix dahil nakaalis na sila. Alam ko naman na pilit niya akong iiwasan ngayon dahil sa kahilingan ko sa kanya na magpatawad sa mag-amang Pollocks. Ayoko lang naman na mangibabaw lagi sa kanya ang puot sa kanyang puso. Kaya ako siya kinausap kagabi. Gusto kong malaman niya na ang pagpapatawad ang magbibigay sa kanya ng kapanatagan sa kanyang puso. Nalaman ko na hawak niya si Dominic dahil sa kanyang ama. Tinatawagan ko kasi siya kahapon pero hindi ko naman siya makontak. Iniisip ko na baka wala siyang signal sa lugar na pinuntahan nila, kaya ang ama niya ang tinawagan ko. Doon ko na nga nalaman na hawak na niya ang mga ito. Nararamdaman ko umiiwas sa akin si Felix pero gusto ko lang naman na maunawaan niya na lahat ng tao sa mundong ito ay may karapatan sa ikalawang pagkakataon upang maitama nila ang mga pagkakamali nilang nagawa. Pero parang hindi nagustuhan ni Felix ang mga sinabi ko sa kanya. Alam mo, Bestie, kung iniisip mo pa rin si Felix tungkol sa pinag-usapan ninyo kagabi, ang masasabi ko lang ay hindi lahat ng tao nagkakasala ay deserve ng second chance. Marami talagang halang ang kaluluwa sa mundong ito na kapag nabigyan sila ng pagkakataon ay sasamantalahin nila iyon upang magawa nila ang masama nilang plano. Katulad ni Dominic, Bestie, masama siyang tao. Bata ka pa lamang ay may plano na siya sa iyo. Kung gusto niya magbago, sana noon pa. Pero hindi niya ginagawa dahil likas na sa kanila ng ama niya ang pagiging masama. Who knows kung higit pa dyan ang mga kasalanan nila, hindi ba? Sa totoo lang, Bestie, ang pagiging mahina mo magdudulot sa iyo ng kapahamakan. Minsan, subukan mo maging matigas ang puso mo sa mga taong katulad nila Dominic. Kung hindi ka nailigtas nila Felix, sa tingin mo maawa sa iyo si Dominic? Sa tingin mo, bubuhayin ka nila dahil sa awa? Hindi, Bestie. Baka pinaglalamayan ka na namin ngayon kasi yun ang gusto nilang mangyari. Isipin mo anak mo. Gugustuhin mo ba na mawalay sa iyong anak mo katulad na nangyari sa inyo ng mga magulang mo? Kung patatawarin ni Felix ang taong iyon, baka sa anak niyo naman siya gumanti. Mag-isip ka din para sa kapakanan ninyo ng anak mo, hindi para sa kapakanan ng ibang tao. Naintindihan mo ba ako? Ani Andrea sa akin. Nagulat ako sa mga sinabi niya kaya hindi agad ako nakapagsalita. Tama sa Andrea, pinsan. Akalain mo may utak din pala itong bubut na ito. Ang galing na pagkakasabi mo, Andrea.
Ani Sylvia. Ginusuan naman siya ni Andrea kaya natawa na kami. Kung makabubwit ka naman, akala mo ikatangkarang ka. Kung hindi dahil sa suot mong heels, hindi ka naman tataas. Inis na ani Andrea na ikinatawa ni Sylvia. Ang pikon mo talaga. Ani ng pinsan ko. Lumapit naman sa amin si Rigor at inakbayan si Sylvia. Nandito pala kayo. Pinapatawag kayo ni Senyor Andrade. Kadarating lang nila. Anya. Sabi ko naman sa'yo, Tito Miguel, ang itawag mo kay Uncle. Ang kulit talaga. Nakakainis. Nakabusamot na ani ng pinsan ko. Napapakamot naman ang kilay si Rigor. Iginiya na kami ni Rigor sa silid tanggapan kung saan na naghihintay ang aking ama. Napangiti ako nang makita ko sila ni Mommy kaya patakbo ko silang nilapitan. Oo, namiss mo kami ng aming anak? Kamusta naman kayo dito? Ang ipinagbubuntis mo, kamusta naman? Ani ng aking ama habang yakap ko sila ni Mommy. Okay naman po. Minsan lang po parang nagiging mainitin ang ulo ko. Minsan naman po parang nalulungkot ako. Mixed emotions po ako na hindi ko maipaliwanag. Ani ko sa kanila. Hinimas naman ang aking ina ang likod ng aking ulo at ninitian niya ako. Normal lang ang mga nararamdaman mo dahil nagdadalang tao ka. Natutuwa ako at maayos ng kalagayan mo. Soon ay babalik na kami ng ama mo sa Milan. Hinihintay lang namin ang go signal ni Felix. Napangiti ako at giniya ko na sila sa hapagkainan dahil nakapaghain na rin naman na ng almusal ang kasambahay ni Felix. Tahimik lamang ako habang kumakain. Iniisip ko kasi si Felix. Sana'y makinig siya sa akin at sana katulad ng ipinangako niya ay pag-isipan niya ang pakiusap ko. Bakit ang tahimik mo anak? Ani ng aking ina. Naku tita, iniisip niyo po ang pakiusap niya kay Felix na palayain ng mag-amang Pollux. Masama po ang loob niya dahil maagang umalis sila Felix kanina upang maiwasan siya. Ana Sylvia kaya tinulisan ko siya ng uso na ikinatawan niya ng mahina. Bakit? Ano bang pakiusap mo sa mapapangasawa mo? Tanong ng aking ama. Patawarin na po ang mga Pollux at palayain na lang sila. Lahat naman ng tao, Dad, may karapatang magbago. Bakit hindi niya bigyan ng pagkakataon ng mag-amang iyon upang magbago? O mabago nila ang maling paniniwala nila sa buhay? Ani ko. Nagkatingin na naman sa isa't isang aking ama't ina. Ngumiti ng pilit sa akin ang aking ina kaya nakaramdam ako ng kalungkutan. Maging sila ba'y hindi marunong magpatawad? You know, Iha, not everyone is capable of change. Not everyone who is given the opportunity to change does so. Instead, the majority of them continue to pursue and plot their evil schemes. You are now the commander of Black Cobra. You must be courageous, especially when dealing with people who wish to hurt you. Don't be angry with Felix because he only wants the best for you and the baby you're carrying. The Pollux father and son have no hope of change. If Felix releases them, the day may come when they will carry out their horrible plan against you. Perhaps his two younger brothers will likewise follow in the footsteps of their criminal brother and carry on the family criminal enterprise. Think about what I said. You should understand Felix and back his decision if he refuses to let them go and kill them. It's not healthy to live in fear and look over your shoulder, expecting someone to come after you and your child. When your enemy is dead, they can come after you, and it sends a message to other organizations. You will stop at nothing to meet your end goals. Even if I were in Felix's position, I would do what I believe is right. I would kill them if it meant keeping you safe. That is something I hope you understand. I know you're young and don't fully comprehend the responsibilities that go along with being the leader of Black Cobra. Marrying Felix will provide you with knowledge and experience, along with security and strength. When you marry Felix, he will become the leader of the Black Cobra organization, which will be combined with the Venom organization to become a more stronger and more terrifying crime organization. Mahabang paliwanag ng aking ama. Bigla akong natahimik. Hindi ko alam ang sasabihin ko dahil ang totoo ay naguguluhan pa ako. Tama ang sinabi ng aking ama na bata pa ako at ngayon pa lamang ako natututo, lalo na tungkol sa pagiging pinuno ng organisasyon na dating pinamamahalaan niya. Ang lahat ng ito ay bago sa akin pero hindi ibig sabihin ay mahina ako. Siguro naniniwala lang talaga ako na lahat ng tao ay maaaring magbago. Sorry Dad, hindi lang talaga ako sanay pa sa ganitong klase ng pamumuhay. Pero naunawaan ko naman po ang sinabi ninyo sa akin. Sagot ko sa aking ama. Isang ngiti naman ang sinagot niya sa akin. Ganon din ang aking ina. Ayan, bestie. Tatay mo na ang kumuusap sa'yo. Sana naman makinig ka na. Ani Andrea na ikinatawa ko na mahina. Ano bang plano niyo ngayon ha?
Tanong ng aking ina. Sabi naman po ni Felix ay maaaring lumabas si Ellie dahil hawak na nila ang mag-amang Pollux. Huwag lang daw po siyang mawawala ng mga tauhang nakabantay. Wika naman ang pinsan kong sa Sylvia. Ganoon ba? Kung lalabas man kayo, mag-iingat kayo. Lagi ninyong tatalasan ang mga pakiramdam ninyo sa paligid. Tungkol naman sa mga kasaping organisasyon ng mga Pollux, wala na kayong dapat na alalahanin dahil lahat sila nag-offer ng treaty sa Venom Organization. Ani ng aking ama. Napakunot naman ang noo ko dahil hindi ko naunawaan ang sinabi niya. Treaty? Narinig ko na iyon kay Felix pero hindi ko siya tinanong kung anong ibig sabihin nito. Ngayon ay narinig ko na naman sa aking ama kaya gusto ko malaman kung anong ibig sabihin nito. Treaty? Ano pong ibig sabihin ng treaty, Dad? Tanong ko na naguguluhan. Oh, honey. A treaty is a settlement or arrangement made between the parties who created it through a treaty or negotiation. It establishes legally binding obligations. It serves to solidify the parties' contractual connection. They will all sign an agreement pledging that they will not attack one another. If the situation warrants, there will be a sit-down with a third-party mediator to resolve any issue. Paliwanag naman ng aking ina. Marami ka pa talagang dapat na malaman, Ellie. Kaya nga nandyan lang sa Felix sa tabi mo para gabayan ka. Salip na kontrahin mo siya, bakit hindi mo magawang intindihin siya bilang isang kapo de kapi? Kapag nagpakita siya ng kahinaan sa mga nasasakupan niya, paano siya irerespeto ng mga ito kung iisipin nila na mahinang pinuno lamang pala siya? Sana'y naunawaan mo kung ano ang klase ng pamumuhay natin mga mafia. Wika naman ang aking pinsan. Hindi na ako kumibo pa. Hanggang sa nakaalis ang aking mga magulang ay hindi na ako nagsalita pa. Hindi ko alam kung ano isasagot ko sa kanila kanina. May punto sila, pero may punto rin naman ako. Totoong napakahirap unawain ang mundong ginagalawan namin pero alam ko na darating ang araw na magiging kasintatag din ako ni Felix. Naipaliwanag na din naman na nila sa akin noon na sa oras na maikasal kami ni Felix ay magmamerge ang dalawang organisasyon na pinamumunuan namin dalawa. Pero nangako si Felix na hindi niya aalisin ang pangalan ang Black Cobra. Mananatili itong The Black Cobra Organization pero siya na ang mamumuno ng dalawang organisasyon at lahat ng mga tauhan ko ay siya na ang kikilalaning pinuno ng The Black Cobra. Which is okay naman sa akin dahil maging ako ay yun ang kagustuhan ko mangyari. Si Andrea at si Olga ay magbibitaw bilang high-ranking members ko dahil sabi nila gusto muna nilang makasama ang mga magulang nila. Nag-offer ako sa kanila ng trabaho since nagustuhan nila ang pagiging member ng mafia organization at sabi naman nila sa akin kapag nagawa na nila ang mga plano nila sa mga magulang nila ay magbabalik sila dito upang tanggapin ang offer ko. Masaya ako para sa bagong buhay na tatahakin nila sa oras na mag-combine ang dalawang organisasyon. Sabi ko nga sa kanila ay hindi ko naman sila pipigilan sa kung ano man ang magiging desisyon nila sa buhay. Marami na rin naman na silang naipong pera at gagamitin nila iyon upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang mga magulang at kapatid nila. Okay na iyon, kaysa naman lagi ako natatakot para sa kaligtasan nila. Hindi sila takot pero ako ang natatakot sa kung ano man ang maaaring mangyari sa kanila. Ang lalim naman ang iniisip mo, bestie. Bakit hanggang ngayon hindi ka kumikibo, ha? Galit ka pa rin ba kay Felix? Tanong ni Andrea. Umupo siya sa tabi ko at inabutan ako ng potato chips na kinakain niya. Alam mo, bestie, lawakan mo ang pag-unawa mo. Hayaan mong gawin ang mga bagay na gusto ni Felix. Dapat yata ako nalang naging leader ng organisasyon ninyo. Dahil ako, naunawaan ko si Felix. Wika niya sabay irap sa akin. Sunungitan ko naman siya ng bonggang-bongga nang marinig ko sinabi niya sa akin. Bakit? Gusto mong pakasalan si Felix? Nakataas kilay na ani ko sa kanya na ikinatawan niya ng malakas. Ay, ibang klase din naman pala ang pagbubuntis mo, ha? Malakas siyang tumatawa habang napapailing na nakatingin sa akin. Inirapan ko naman siya dahil naiinis ako sa kanya. Hormones lang yan, bestie. Huwag kang mag-alala dahil iyong Felix Devant na iyon. Wika niya sabay tawa muli ng malakas. Nakakainis ka. Kanina pa ako pinagtatawanan. Gusto mo bang gamitin ko pagiging leader ko sa'yo? Naiinis kong ani. Ay, tapang. Sige nga, tingnan ko nga. Muli niyang ani kaya sa inis ko'y padabog akong tumayo at tinalikuran ko agad siya. Hinabol naman niya ako at niyakap niya ako mula sa aking likuran. Nabigla ako at hindi nakapagsalita nang bigla na lamang siyang umiyak. Napaharap ako sa kanya at pilit kong pinagmamasa ng mukha niya pero sunubsob lamang niya sa akin ang kanyang muka at patuloy lamang siyang umiiyak. Oh my God, bestie! Ano nangyayari? Ani ko. Nakaramdam ako ng matinding pag-alala kay Andrea dahil ngayon lamang siya umiyak sa akin. Umiling siya sa kanyang ulo pero hindi ako naniniwala na walang dahilan kung bakit siya umiiyak.
Bestie, ano ba kasi ang problema mo, ha? Pilit ko siyang tinatanong pero umiiyak lamang siya. Iginiya ko siya pabalik ng sofa at hinawakan ko ang pisngi niya. Magsabi ka nga sa akin ang totoo, bakit ka umiiyak? Anong bumabagabag sa'yo? Ani ko sa kanya ngunit isang pilit at mapait na ngiti lamang ibinigay niya sa akin. Magsasalita pa sana ako na makarinig kami ng yabag na papalapit sa kinaroroonan namin kaya mabilis ako napalingon at gulat na gulat ako nang makita ko si Calvin. Nasaan si Felix? Hindi ba't magkakasama kayo ngayon? Tanong ko. Napatingin naman si Calvin kay Andrea sabay kunot nito ng noo. Hindi naman makatingin sa Andrea. Marahil ay ayaw niyang makita ni Calvin na umiiyak ito. Nasa opisina niya. Pinupunta niya lang ako dito upang kunin ang dokumento na nasa safe niya sa loob ng library. Ani Calvin na hindi inaalis ang tingin kay Andrea. Pinakawalan na ba niya sila Dominic? Tanong ko. Nagulat naman siya sa sinabi ko kaya napakunot ang kanyang noo habang nakatitig sa aking mukha. Sabi niya ipag-iisipan niya na pakakawalan niya ang mga bihag niya. Yun lang naman ang kahilingan ko sa kanya. Bigyan niya ng isang pagkakataon mag-amang iyon na magbagong buhay. Wika ko na ikinailing ng ulo niya. Hindi mo kilala ang lubusan ng mag-amang iyon, Princess Ellie. Kung ano man ang maging pasya ni Felix, sana ay unawain mo dahil siya pa rin ang kapo de kapi ng lahat. At ang salita niya hindi niya binabali. Kung sinabi niya na may hatol ng kamatayan ng buhay ng dalawa, wala na tayo magagawa pa doon dahil yun ang mangyayari. Wika niya na ikinagulat ko. Anong ibig mo sabihin, Calvin? Wala na ang mag-amang iyon? Pinatay na ba ni Felix? Magalit sa akin tinig na tanong ko sa kanya. Muli niyang tinapunan ng tingin sa Andrea at pagkatapos ay tinalikuran na niya kami at umakyat sa ikalawang palapag ng mansyon. Ang masasabi ko lang respetuhin sana kung ano man ang desisyon ng isang King Venom. Huling anya at hindi na kami nilingon pa. Dusty, di ba sabi mo iuwi ka muna sa inyo ng ilang araw? Pwede ba ako sumama muna? Tanong ko kay Andrea kaya napatingin siya sa akin. Baka magalit sa Felix. Wika niya. Hindi magagalit yun dahil wala na mga taong nagtatangka sa buhay ko. Matigas ang puso niya. Hindi siya makuha sa pakausapan. Gusto ko munang malayo kahit ilang araw lang. Hindi ko naman sila matatakasan dahil kahit saan ako lupalop magpunta, alam niya kung nasaan ako. Wika ko. Hinintay ko lang umalis si Calvin at pagkatapos ay umakyat na din kami sa silid namin upang mag-impake. What the hell? Saan ka pupunta? Tanong sa akin ni Sylvia. Sinabi ko sa kanya ang plano ko. Noong una'y pinipigilan niya ako pero dahil ako pa rin ang pinuno nila ay wala naman silang nagawa kung hindi ang sumunod na lamang sa ipinag-uutos ko. Walang alam ang mga tauhan ni Felix. Natakasan ko sila dahil sa basement ni Felix kami nagpunta at sumakay ng sasakyan. Si Sylvia ang nagmaneho habang nasa unahan naman namin si Andrea at sa likuran si Olga. Ako naman ay nagtyaga muna sa trunk ng sasakyan at lilipat na lamang ako sa unahan kapag nakalabas na kami at nakasigurong wala ng CCTV sa paligid. Nakarating kami sa bagong bahay na binili ni Andrea para sa kanyang mga magulang dito sa Laguna. May nyugan sila dito at gulayan. Maganda at presko ang lugar na ito na medyo malayo sa kabihasnan. Tahimik kaya makakapag-relax ako. Iniwanan ko rin ang kwintas ko kaya siguradong magagalit si Felix kapag nalaman niya ang ginawa ko. Ilang araw lang naman ang plano ko dito. Gusto ko lang maunawaan ang lahat para naman pagbalik ko ay tanggap ko na ang lahat. Kailangan ko lang talagang makapag-isip muna nang hindi ko nakikita si Felix. Mapapatay ako ni Felix nang wala sa oras kapag nalaman niya na wala ka sa mansyon. Ani Sylvia, may mga kasama kaming ilang mga tauhan ko dito. Umiwas lang kami sa mga tauhan ni Felix. Kaya ako nga nagawang magtago sa loob ng trunk ng sasakyan upang hindi sila sumunod kay Sylvia. Huwag kayong matakot. Akong bahala sa inyo. Wika ko. Pinagsama-sama namin ang mga telepono namin na kanina pa namin pinatay upang hindi muna nila kami mahanap. Hindi ko naman iiwanan si Felix dahil mahal na mahal ko siya. Gusto ko lang talaga mapag-isa. Yung walang Felix sa paligid. Bakit kasi hindi mo na lang siya intindihin? Wika ni Olga. Kaya nga tayo nandito ngayon upang maunawaan ko ang lahat. Gusto ko makapag-isip upang tuluyan ko nang matanggap ang lahat ng ito. Hindi ko iiwanan sa Felix kung yan ang pinag-aalala ninyo dahil siya lang naman ang bumubuo ng pagkatao ko. Masama lang naman ang loob ko dahil hindi niya ako sinunod. Lumayo muna ako upang makapag-isip-isip. Okay ba yun sa inyo? Ani ko sabay tawa ko na mahina. Well, nadirito na lang din naman tayo kaya mag-enjoy na rin tayo. Napakaganda ng lugar na ito at talaga nakaka-relax. Ana Sylvia kaya napatingin din ako sa paligid. Malaki ang lupaing ito. May nakatayo na rin bahay na tama lamang ang laki para sa kanila. May batis at sobrang linis ng tubig.
Kita mo pati ang mga maliliit na isda na naglalango yan. Gusto ko maligo. Sigaw ko sa kanila, kaya lahat kami isa-isa na nagpalit ng damit. Malakas kaming nagsigawan na animoy mga batang naglalaro sa malamig na tubig ng batis.